Maagang naulila si Shinil sa ina at ama, kaya si Uncle Rush ang tumayong ama at ina nito. Hindi niya totally uncle dahil ng mga panahong naghihinagpi siya sa pagkawala ng mga magulang ay nabundol siya nito ng kotse. At si Uncle Rush ang may-ari ng kotseng yun, kaya siya ay kinupkup dahil wala siyang mapuntahan. Galing siya noon kina Tita Bina, kapatid ni Mama, pero hindi siya tinanggap dahil nga may dalawa itong anak at ang asawa walang gaanong kita. Sa pagkupkup ni Uncle Rush sa kanya, hindi iyon pinagsisihan ni Shinil dahil napakabuti ng lalaki. Pinunan nito ng pagmamahal ang pagkawala ng kanyang magulang. Ibinibigay ang lahat, hindi lang material na bagay. Pakiramdam nga niya, lumaki siyang spoiled. Binibigay nito ang kahit anong gusto niya at hindi nagdadalawang salita. Sa unay ayaw sa kanya ng magulang ni Uncle Rush dahil nga lahat ng oras binibigay sa kanya at nawawala na ng time sa sarili. Pagkagaling kasi sa opisina, susunduin siya nito sa eskwelahan. And take note, ayaw nitong makipagrelasyon dahil ayaw ng lalaking mawala ng oras sa kanya. Kaya nga sa edad nitong 32, wala pang balak mag-asawa ang lalaki. 13 anyos siya nung maulilat 5 taon na silang magkasama na itinuturing siyang prinsesa. Sa gabing iyon ay ang 18th birthday ni Shinil. Bonggang kaarawan dahil pinaghandaan iyon ni Uncle Rush. Pili ang bisita para sa mahalagang tao lang. Nasa gitna kami ng bulwagan ni Uncle at isinasayaw siya sa harapan ng maraming tao, sa harapan ng mga magulang nito. Napakagwapo ng lalaki, to the point na hindi niya kayang matanggal ang titig niya sa lalaki. Happy birthday, Shinil. Anas nitong nakangiti at mahahalatang masaya. Thank you, Uncle. Ngumiti siya. Napakasaya niya din kasi sa mga sandaling yun. Marami siyang nais ipagpasalamat sa lalaki simula ng kupkupin nito. Pero ang pinakauna dahil itinuring siya nitong pamilya. 18 ka na, but still, ayoko nagpapaligaw ka. Remember that, okay? Hinaplos nito ang pisngi niya. Haplos na alam niyang pagmamahal bilang isang anak. Pero para bang may kung anong kakaiba siyang naramdaman. Tumango-tango siya dahil nauunawaan niya lalo at siya'y nag-aaral. Wala namang nanliligaw sa akin. Tila reklamo niya. Inginoso nito ang kaklase niyang si Elijah na nagpapalipad hangin sa kanya. Pero sa dami na nagkakagusto rito, hindi na siya halos mapansin. Marami siyang babae. Simangot niya. Good. Gusto ko lang i-remind sa'yo na marami ka pang makikilala kapag nakagraduate ka na at nakapagtrabaho. Yes, Uncle. Matagal silang nagsayaw hanggang sa binitiwan siya ni Uncle Rush at inilipat kay Elijah na nakapila na para isayaw siya. Ganda mo ngayon, Shinil. Thank you, Elijah. Minsan talaga, bolero ka pero bakit ngayon lang? Nagtawanan silang dalawa hanggang sa sinundan pa ni Elijah ng isa pang biro. Masayang kausap ang lalaki. Palibhasa'y playboy. Sanay itong mambola ng babae. Tumagal ang party ng halos 6 na oras at sobrang nag-enjoy si Shinil. Matapos ang party, isa-isang nag-uwian ng mga bisita hanggang si Elijah na lang ang natira. Good night, Shinil. See you tomorrow. Oo na, umalis ka na. Baka mapansin ka pa ni Uncle. Alam mo namang istrikto yun. Sige na nga kahit ayoko pang umalis. Wala bang kiss dyan? Nakangisi si Elijah. Alam niyang biro yun, pero nag-init ang kanyang pakiramdam. Hindi siya sanay sa ganoong klaseng biro, lalo at kinabig siya ni Elijah. At walang paalam na idinikit ang labi nito. Pero kasabay nun ay ang pagtilapon nito nang may biglang sumuntok sa mukha ng binata. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat dahil si Uncle Rush lang naman ang may gawa nun. Nakita niyang nagbabaga ang mga mata nito habang nakatingin kay Elijah. Nang akmang lalapitan si Elijah, pinigilan niya ito. Yakap niya si Uncle habang ipinagtabuyan ng pauwi si Elijah. Kasalanan naman ito ang nangyari dahil wala itong paalam ng halikan siya. Maya-maya, sumakay na ito sa kotse habang hawak ang panga
at nakatingin kay Uncle Rush. Naisip niyang lasing si Uncle dahil naaamoy niya yun. Marahil hindi nito nakontrol ang sarili dahil sa kalasingan. Uncle Rush, I'm sorry. Hindi ko ginusto ang nangyari kanina. Pag-aalala niya dahil animo galit pa rin ito. Matagal siya nitong tinitigan sa namumungay na mga mata. Shinil. Hinawakan siya nito sa braso at marahang inilapit. Hindi niya mabasa ang nakarehistro sa mga mata nito. Uncle? Naghihintay siya sa susunod nitong sasabihin. Subalit walang nanulas na kahit na ano sa mga labi nito. Hanggang niyakap siya nito. Pakiramdam ni Shinil, bumigat ang lalaki kaya napayakap siya rito. Nakatulog na pala ang kanyang uncle. Hirap niyang dinala ito sa kama at hiniga doon. Matapos niyang ayusin ang higa, matagal itong tinitigan. Napabuntong hininga siya bago ito iwan at pumasok ng banyo para maglinis ng katawan. Nakaroba lang siya nang lumabas at nanlaki ang mga mata dahil nasa pinto ng banyo si Uncle at gising na. Nababaghan siyang tumingin dito. Marahil inakala nitong nasa sariling kwarto, kaya nakakunot ang noong nakatingin sa kanyang gawi. Naiiling siya nang tumuloy ito sa banyo na tila ba wala sa sarili. Dali-dali naman siyang nagbihis at lumabas. Sa sofa na lang siya matutulog. Hindi makatulog si Rush or nagtutulog-tulugan lang sa gabing yun. Matagal niya nang nararamdaman to kay Shinil pero pinipigilan niya ang sarili. Ayaw niyang magbago ito't matakot sa kanya. Ayaw niyang magkaroon ito ng pangamba. Pero kanina habang yakap niya ang dalagat isinasayaw. Parang nagiinit ang kanyang katawan. Nabubuhay ang bawat himay-himay ng kanyang kalamnan. Pagnanasa ang nababasa niya sa sarili. Nabubuhay ang bagay na iyon sa kanya. Hindi nakakapagtaka dahil napakaganda ni Shinil. Napakakinis, napakaputi. Ito ang bunga ng pag-aalaga niya rito sa loob ng 5 taon. Sa bawat paglipas ng araw, lalo itong nagiging maganda. Noong una niya itong dalhin sa bahay, may kakaiba na siyang nararamdaman dito. Panakaw niya itong kinukuhanan ng larawan. Napaka-sexy ni Shinil. Napaka-gifted na mga bagay dito. Matagal niya nang gustong damhin yun. Ngunit natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Ayaw niyang mawala si Shinil sa kanyang buhay. Maraan siyang tumayo sa kinahigaan at nagtungo sa sala. Naroon ang dalagat na kahiga, nakatihaya, tulog na tulog. Pinakatitigan niya si Shinil. Pinanginigan siya ng mga kalamnan at sunod-sunod na napalunok habang marahang lumapit sa dalaga. Hindi niya alam kung anong pumasok sa kanyang utak para marahang hawakan ng mga braso nito. Para siyang hihingalin sa mga sandaling yun at tagatak ang kanyang pawis. Hindi niya na malaman ang gagawin. Unti-unti na ngang nabubuhay ang bagay na iyon. Para siyang nagdidiliryo sa matinding nararamdaman niya. Mabuti na lang at mahimbing na natutulog si Shinil. Natigilan siya nang maramdaman ang paggalaw ni Shinil. Gumalaw ang palad nito at ipinatong sa impis na tiyan. Tumagilid at lumaylay ang isang kamay sa sofa. Di masyadong malapad ang kinahihigaan ng dalaga. Kaya isang maling galaw nito, maaari itong mahulog. Madali niyang binuhat patungo sa silid nito. At nakaramdam siya ng konsensya dahil sa ginagawa niya. I'm sorry. Anas ni Rush at hinaplos ang mamula-mula nitong pisngi. Pero naroon na naman ang nararamdaman niyang kakaiba sa katawan niya. Nagmamadali na siyang tumayo upang iwanan ito sa silid na yun. Kinabukasan habang inihahatid dito sa school, hindi siya makatingin sa babae. Uncle, untag nito at tumingin sa gawin niya. Yes, anya't hindi nilingon pero nag-aalala na baka alam nito ang ginawa niya kagabi. Naalala mo pa ba yung ginawa mo kay Elijah? Galit ka ba sa kanya? Nabigla lang ako pero hindi ko gusto ang ginawa niya sa'yo. Palagi kitang pinaalalahanan na bawal kang hawakan ni naman, lalo na ang halikan. Mainit ang ulo niyang tugon. Hindi na po mauulit. Dapat lang, hindi ko gustong makita na lumalapit pa sa iyo yung Shinil. Dagdag niyang galit. Maaaring nagsiselo siya.
Matagal siya nitong tinignan ng makahulugan at nakukonsyos si Rush. Baka may mapansin si Chenille sa galaw niya or sa kanyang salita. Tumikhim muna siya at nagpatuloy. Gusto lang kitang protektahan, Chenille. Huwag mo sana itong bigyan ng ibang kahulugan. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang tumango ito pero nanatiling nakatitig sa kanya. Nilingon niya ito't nginitian para iparamdam na hindi siya galit. Thank you, Uncle. I love you. Tugon nito sa kanyang sinabi. Nanigas siya sa narinig. Alam niyang bilang guardian nito ang pagmamahal nitong yun. Pero iba ang naging dating kay Rush. Pero nais niyang marinig yun mula kay Chenille ng paulit-ulit. Nang marating nila ang school, bumaba siya para pagbuksan nito ng pinto. Katulad ng dati, inaalalayan niyang makababa ang babae. This time, niyakap siya nito at humalik sa kanyang pisngi bago tumalikod. Bye, Uncle. I love you. Nakakaakit ang mga ngiti sa labi nito bago siya iniwan na kumuway. Iyon ang isang bagay na ayaw niyang magbago kay Chenille, ang pagiging malambing nito sa kanya. Kinahaponan, inip na nag-aantay si Chenille sa waiting area. For the first time na late ang kanyang sundo. 3:00 pa lang, wala na silang gaanong ginagawa. Hindi siya nakatiis na tinawagan ng lalaki pero walang sumasagot. Hi Chenille, wala pa ba yung uncle mo? Sumabay ka na sa amin. Si Thea iyon na kanyang kaklase. Nakadungaw ito sa bintana ng kotse ng ama. May sasakyan kasi ito at ang dad mismo nito ang nagsusundo kay Thea. Umiling siya. Salamat na lang pero ayaw ni uncle na sumasabay ako kahit kanino. Tugon niya dahil totoo naman. O sige, paano mauna na kami? 1 oras pa ang lumipas bago may nag-buzzer na sasakyan. Lumiwanag kaagad ang mukha niya pagkakita sa kanyang sundo. Wala naman kasing ibang nagpapasaya sa kanya kundi si uncle lamang. Dali-dali itong bumaba upang siya'y salubungin. Sorry, I'm late, sweetie. Pati tawag mo hindi ko nasagot. Nasa meeting kasi ako kanina. Gutom ka na ba? Pag-aalala ni uncle. 1 hour na ako naghihintay at oo nagugutom na ako. Kunwari nagtatampo siya rito. Okay, dadaan tayo sa restaurant. Habang inaalalayan siyang sumakay, ay wika nito. Nauunawaan naman din niyang lalaki dahil mag-isa nitong hawak ang negosyo. Ang kagandahan ni minsan, hindi ito nagkulang sa kanya. Dumaan sila sa restaurant at doon na kumain. Pagkatapos ay diretso na sa bahay. Come in. Mula sa loob ng kwarto ay saad nito. Hindi pa siya makatulog nun kaya kinatok niya si Uncle Rush. Halatang galing sa banyo ang lalaki dahil basa ang buhok nito at kasalukuyang nagsusuot ng damit. Bagay na bagay talaga sa lalaking ang white t-shirt. Tingin niya nga sa lalaki kaedad niya lang. Bit-bit ang kanyang assignment dahil every time na nahihirapan siya ay sa lalaki lumalapit para magpaturo. Hindi lang ito ama sa akin, kundi para na ring guro. Naglalambing siyang lumapit upang magpaturo. Kapwa sila umupo sa ibabaw ng kama at binuklat ang laptop at inilagay nito sa harapan. Noong una, nakaupo siya sa tabi nito pero kalaunan, dumapa at ginawang unan ang isang hita ni Uncle habang nakikinig sa lecture ng lalaki. Inaantok siya sa malambing nitong boses. Malambot at tila kay sarap matulog sa tabi nito na nakayakap. Hanggang sa hindi niya na namalayang kinain na siya ng antok. Malalim na ang gabi nang magising siya sa tabi ni Uncle. Hindi gaanong kaliwanag ang ilaw na nagmumula sa lampshade. Subalit kitang-kita niya ang kagwapuhan ng lalaki. Bahagya itong nakapikit at malalim na ang paghinga. Maaring tulog na ito. Malaya niyang pinagmasdan ng lalaki habang natutulog. Nang katagalan, bigla itong dumilat. Nagtitigan sila habang kumukurap-kurap ang kanyang mga mata. Bahagya itong lumapit at dumapo ang isang kamay upang haplusin ang kanyang pisngi. Mainit ang palad nito na nagbibigay ng ibang pakiramdam sa kanya. Uncle, anas niya sa malalim na boses. Napapalunok siya. Tila nanuyo ang kanyang lalamunan nang bumaba ang palad nito sa kanyang bewang hanggang sa hinapit siya. Ngayon ay nakakulong na siya
sa bisig ng lalaki kung bakit ay bigla siyang napayakap din dito. Kung dati ay kaya pang tiisin ni Rush ang damdamin para sa dalaga, ngayon ay hindi na. Sinapo niya ang pisngi ni Chenille at siniil ng halik ang malarosas nitong labi. Hindi pwedeng ipagpalit sa mamahaling chocolate. Nakakabaliw, hindi niya maawat ang sarili. Uncle, narinig niyang anas nito at nagtataka sa ginawa niya. Chenille, mahal kita. Mahal kita. Hindi na rin niya binigyan pa ng pagkakataon ng babae para sagutin ang sinasabi at kinuyumos na muli ng sabik na halik ang nakaawang nitong mga labi. I love you, Chenille. Bulong niya at hinaplos ang napakaganda nitong pisngi. Mahal din kita, Uncle Rush. Pag-aamin ito. Bilang ano mo? Mahal kita bilang ikaw. Muli na naman itong tugon. Thank you, sweetie. Wala nang masasaya pa para sa kanya ng mga sandaling yun. Nasisiyahan siyang umiti at pinataka ng halik ang labi nito. Mula sa noo, pababa sa tungkil ng ilong, hanggang sa matamis nitong labi. Muli niya itong inihanda para sa gagawin nilang pagtawid sa paraiso. At hindi nga nagtagal, hindi na malaman ni Chenille kung saan niya ibabaling ang ulo. Wala na siyang pakailam na mga oras na yun. Basta ang alam niya, masaya siya kasama si Rush at ginagawa ang bagay na iyon. Kapwa sila humihingal, subalit nakangiti. Ang nangyari sa kanila ni Rush ay nagdulot kay Chenille ng kasiyahan, lalo at sinabi nitong mahal siya nito. At oo, mahal niya ang lalaki. Pakiramdam niya'y magkasintahan na sila ni Rush, bagaman hindi ito formal na nanligaw sa kanya. Paggising ni Chenille, yakap pa siya ni Rush. Matagal niya itong tinitigan. Pakiramdam niya, ayaw niya nang matapos ang magandang sandali sa kanilang dalawa. Nang magising ito yung initian siya, kinintala ng halik sa labi. I love you, Chenille. Yung nangyari sa atin kagabi, bugso yun ang damdamin ko. Pakakasalan kita. Wika ng lalaki bago siya pinugpog ng halik sa pisngi. Pakakasalan? Kay sarap pakinggan. Mahal din kita, Rush. Sabi niya at niyakap ito at hindi maikakailang sobrang saya nito nang marinig sa kanya na mahal niya ito. Sabay silang nag-almusal pagbangon na kapwa masaya. At dahil walang pasok sa araw na yun, nanatili siya sa loob ng bahay. Naglinis at nilabahan ng marurumi nilang damit ni Rush. Para siyang asawa na matyagang naghintay sa lalaki maghapon. Bago makauwi si Rush, dumating si tita, ina ni Rush at kasama nito si Beth na siyang gusto para sa anak nito. Hindi naman kasi alam ng ginang na may namagitan na sa kanila ng anak nito, or kung alam nito, baka palayasin pa siya. Tsak niyang hindi nito magugustuhan ang relasyong mayroon sila ng lalaki. Lalo at para na siyang anak nito. Wala ba si Rush? Tanong ni tita. Wala po. Dito na natin hintayin, Beth. Baling nito sa babae. Pumasok ang dalawa sa loob at inutusan siyang maghanda ng merienda. Wala naman na itong magagawa pa kahit ipagduldulan si Beth kay Rush, kahit maglumpasay pa ito dahil mahal siya ng lalaki. Pagdating ni Rush, nagulat ito pagkakita kay Beth. Itinaboy muna siya ni tita patungo sa kwarto bago nag-usap ang lahat. Hindi siya mapalagi sa mga oras na yun habang nasa sala ang tatlo. Tinawag lang siya upang mag-prepare ng hapunan dahil doon na rin daw kakain ng dalawa. Pero sabi ni Rush, magpapadeliver na lang ito nang hindi na siya magluto. Pero ayaw ni tita. Mas maganda pa rin daw sa babae ang marunong magluto at mag-asikaso sa loob ng bahay. Hindi siya nagreklamo at sumunod na lang. Tinuruan naman talaga siya ni Rush magluto kaya walang problema. Habang kumakain, pinag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa kasunduan ng dalawa, tungkol sa negosyo. Pabagsak na raw ang business ng pamilya ni Beth at humingi ng pabor kay Uncle na hindi naman matanggihan ng huli. Gusto niyang magtanong kung anong mangyayari. Pero sinagot naman ni Uncle yun pagkaalis ni na tita. Naramdaman niyang niyakap siya nito mula sa likuran at ibinaon ang muka sa pagitan ng leeg niya.
Natigilan siya sa ginagawa nang maramdaman ang pagragasa ng kiliti mula sa buong katawan niya. Hindi nagtagal, naghinang ang kanilang mga labi. Unti-unti siya nitong inihiga sa ibabaw ng kainan at doon naganap ang bagay na iyon sa kanila. Nang matapos sila sa kusina, masuyo siya nitong binuhat at dinala sa sopa, marahang inihiga doon. Hindi pa ito nakontento at muling ginawa nila ang bagay na iyon. "You're such a beautiful Chanel," anas ni Rash habang pinagmamasdan ang mukha niya. Nakadama naman ng hiya si Chanel. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay hinalikan na siya ng lalaki. Pagkatapos nila, pagod silang humiga. Nagkatitigan at halos hindi kumurap. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Sinabi ni Rash na hindi siya nito kaya lang na mawala sa buhay nito. At tingin niya, ganun din naman siya. Nagpatuloy ang kanilang relasyon ni Rash na hindi niya alam kung masasabing bawal dahil nagmamahala naman sila. Yun nga lang, iba ang nais ni tita para sa anak nito. Kung minsan kapag kasama si Beth, kita niya ang pag-iwas ni Rash sa babae. Pansin ni Chanel, simula nang maging sila nito, ay mas naging sweet at caring ang lalaki. Hindi na late sumundo sa school at kapag para sa kanya naman, handa nitong iwan ng trabaho. Magkasama na rin sila sa isang kwarto na tila mag-asawa. "I miss you. Na-miss mo ba ako?" Masaya nitong sabi habang marahan siyang iginiya papasok sa loob ng kotse. Hapon iyon at sinundo siya sa school. Sa halip na sagutin niya, niyakap ito't kinintala ng halik sa labi. Pagkuway pilyo itong tumingin sa kanyang mga mata. "Gusto mo ba?" Tanong na nanunodyo. Natawa siya at tinampal ito sa braso. "Pwede bang sa bahay na? Nakakahiya dito ang raming tao," sabi niya at iginala ang paningin sa paligid. "I mean, kung gusto mong kumain muna tayo bago umuwi sa bahay. Ano bang iniisip mo?" Mahina itong tumawa. Ramdam niya ang pag-iinit ng magkabilang pisngi. Akala niya yun na yun. Natatawa siyang lihim. Lumipas pa ang isang buwan at nag-aya na itong magpakasal sa kanya. "Chanel, will you marry me?" Katatapos lang nilang kumain nun, matapos nang bigla na lang itong lumuhod sa kanyang harapan na hindi niya inaasahang magpo-propose pala. May hawak itong mamahaling singsing na nakaamba sa kanyang daliri. Naiyak siya't umuo, hindi na nagpakipot. Wala na siyang ibang pamilya, tanging si Rash na lamang at ito lang ang nais niyang makasama habang buhay. "Yes babe, I will," tugon niya habang umiiyak sa galak. Tsaka nito isinuot sa kanyang daliri ang mamahaling singsing na habang nakangiti. Tumayo ito buhat sa pagkakaluhod at siya'y niyakap. Inangkin ng matagal ang kanyang mga labi bago umusal ng pasasalamat. Siya naman ay masayang sinalubong ang mga mata nito na puno ng kaligayahan. Pagkatapos nilang kumain, natagpuan na lamang niyang sariling nasa ilalim ng shower at pinaliliguan ni Rash ng mainit at nag-aalab na halik. Sa una ay nasa sofa silang dalawa hanggang sa narating ang silid at ngayon nasa loob na ng shower. "I love you, Chanel," wika ni Rash sa kabila ng paghingal. "I love you, Rash," sagot naman ni Chanel. Ngumiti ito't hinaplos ang mukha niya bago siya isiniksik sa katawan nito. Nang malaman ni tita ang plano nilang pagpapakasal, tumutol ito. Para na daw siyang anak ni Rash. Si Beth nga raw ang nababagay sa lalaki. "Mahal ko po ang anak niyo, tita." Katwiran niyang umiiyak sa harapan nito. Pinuntahan kasi siya sa school upang pakiusapan. Malakas siya nitong sinampal sa kanyang naging tugon. "Pera lang ang habol mo sa aking anak, Chanel. Isa kang gold digger. Kapag hindi ka lumayo kay Rash, alam mo na ang mangyayari sa'yo." "I'm sorry, tita, pero hindi niyo saklaw ang damdamin ng inyong anak. Kahit iwanan ko pa si Rash, mananatiling ako ang babaeng mahal niya. At kahit ipagtabuyan niyo pa ako, mananatili ako sa tabi ni Rash habang buhay." Inipon niya ang lakas para masabi iyon kay tita bago ito talikuran. "Chanel, bumalik ka dito!" Sigaw nito pero hindi niya na napakinggan. Si Rash naman ay nagulat sa pagsugod ng kanyang ina sa opisina. "Rash, iho,
Alam mo naman siguro ang dahilan kung bakit ayaw ko kay Chanel. Anak, hindi kayo bagay. Galit ito't nakatikwas ang kilay. Ma'am, ilang taon na ba ako? Tanong niyang seryoso. Bahagya siya nitong tinignan. At bakit mo na itanong? 32, malapit na nga pala ang birthday mo. Tugon nitong nakataas ang isang kilay. Sa tingin niyo sa edad kong to, ikaw pa rin ang magdedesisyon para sa akin? Or ikaw ang mamimili ng babae na makakasama ko habang buhay? Sa tanong niya, hindi ito nakatugon. Or gusto niyo, hindi na lang ako mag-asawa para naman wala kayong apo. Kayo din. Dagdag pa ni Rash tsaka bumalik sa kanyang upuan. Nakita niyang natitigilan si Mami pagkuway humarap sa kanya. Tila sumuko na. Mahal mo ba yang si Chanel at magiging masaya ka sa kanya? Siya, mahal ka ba talaga niya at willing kang makasama for life? Anak, ang nais ko lang naman maging masaya ka. Ayokong dumating yung araw na pagsisisihan mong pinakasalan ng babaeng yan. Pagmamaktol ng ina, tinawanan niya ito. Ma'am, hindi ako magpapakasal sa tao magsasuffer ako. Sa gwapo tiyamon kong to. Pagmamalaki niya, kaya napairap ang kanyang ina. Ma'am, si Chanel ang mahal ko't sa kanya ako masaya. Naging seryoso din ang kanyang boses. Tsaka ibinalik na ang atensyon sa trabaho dahil malapit niya nang sunduin ang girlfriend. Ang kanyang ina, napabuntong hininga at naupo sa single sofa. Tinignan siya nito tinatansya kung talagang makikita sa kanya ang kaligayahan sa naging desisyon niyang pagpapakasal kay Chanel. Siya naman, pangiti-ngiti lang. Hay, oo na anak, panalo ka na't payag na ako. Ano pa bang magagawa ko kung nahulog na ng husto ang loob mo sa Chanel na yan? Pero kapag nagka-problema kayo, huwag mong sabihin hindi kita pinaalalahanan. Dahil dito, lalo siyang napangiti at masayang tumayo para lapitan ulit si Mami at yakapin. Thank you, Ma'am. Hindi ako magsisisi na pinakasalan si Chanel. Mahal ko siya at mahal niya rin ako. Kinahapunan, masaya niyang ibinalita kay Chanel ang naging pag-uusap nila ng ina at doon niya rin nalamang kinausap pala ito ni Mami para layuan siya. Pero dahil okay sila at hindi na itututol sa pagpapakasal, hindi na nagalit pa si Rash. Sinabi niya kay Chanel na payag na itong magpakasal sila. At naganap nga iyon bago pa man nagtapos si Chanel dahil nagdadalang tao na ang kanyang kasintahan. Congrats, Iha! Si Mami iyon na niyakap si Chanel. Sa wakas ay kasal na silang dalawa kaya sobrang saya niya. Thank you, Mami. Pagdating sa hotel na kanilang tutuluyan para sa kanilang honeymoon, inilibot nito ang paningin sa kabuuan ng silid. Nagustuhan mo ba? Tanong ng lalaki. Ang ganda dito, Rash. Sobrang nagustuhan ko. Nakangiti nitong saad. Hinaplos niya ang impis pa nitong tiyan. Marahan niya itong inihiga. Mapang-akit pa itong umiti. I love you, Chanel, my wife. Marahan niya itong pinatakan ng halik sa labi. Mahal na mahal din kita, Rash. Tugon ng kanyang asawa. Kapwa sila masaya sa mga sandaling yun. Kaligayahan na walang kapantay. Lalo na nang dumating ang kanilang anak.